Ang dugo ko ay may natural na kakayahang magpagaling. Sugatan ka. Kung hindi mo ito gagamutin agad, mamamatay ka. Mabuti na lang at nakilala mo ako ngayon. Ang dugo ko ay may kakayahang magpagaling. Kung hindi, patay ka na. Iniligtas kita. Mula ngayon, akin ka na. Iniligtas ko ang buhay mo at pinalaki ka sa loob ng 8 taon. Ngunit paano mo ako ginantihan? Iniwan mo ako ng walang paalam. Tinuruan mo akong magbasa, lumaban at mabuhay. Ngunit hindi mo sinabi na aalis ka. Paano mo nagawa yan ng walang pahintulot ko? Nandito na si Ginoong Daniel Garcia. May bago na naman siyang nobya. Ang ganda niya talaga. Marco, kilala mo ba siya? Hindi ko. Binibini, nagbibiro ka. Napakagwapo ng bodyguard mo. Tiyak na maaalala ko siya kung nakita ko na siya dati. Nakuha kita, Tito. Anong ginagawa mo rito? Isang pamilyar na amoy. Gino, mga estranghero tayo. Hindi ba ito nararapat? O gusto mo akong makipagrelasyon? Daisy Reyes, seryoso kong sinasabi sa'yo. Bumalik ka agad sa Baryo Timog Hangin. Hindi ito ang lugar mo. Gino, kung gusto mo akong makipagrelasyon, game ako. Ano mang iba pa, ay hindi na pag-uusapan. Sumunod ka lang. Marco, gusto mo akong sumunod? Kung gayon, suyuin mo muna ako. Ayaw mo. Kung gayon, kalimutan mo na lang. Masakit ba? Ito ang parusa mo. Pero ngayong nakikita kitang nasasaktan, medyo naaawa din ako. Marco, ang buhay mo at ang buong pagkatao mo, lahat sila ay akin. Ang buhay mo at ikaw mismo ay akin lahat. Daisy, huwag kang mapilit. Nalaman ko na. Sinadya mong lapitan si Sofia. Ano ba talaga ang tinatago mo? Wala itong kinalaman sa'yo. Bumalik ka na sa Southwind Village, ngayon din. Ikaw mismo ang nagturo sa akin. Kaya ko talagang tulungan ka. Pero hindi mo ba alam kung gaano ito kapanganib? Kung matuklasan ang sikreto ng iyong dugo, Poprotektahan ko ang sarili ko. At poprotektahan din kita. Nag-aalala ka sa akin. Marco, anong ginagawa ninyong dalawa? Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Hindi ba sabi mo hindi mo siya kilala? Magsalita ka. Tito Marco, huwag ka sanang magalit sa akin, okay? Ano ang tawag niya sa iyo? Tito Marco, alam kong hindi mo ako gusto. At ayaw mo akong kilalanin. Pero ikaw na lang ang natitirang pamilya ko. Pamangkin mo siya. isang kamag-anak mula sa aking bayan. Binibining Garcia, ang galing. Ayaw akong kilalanin ni Tito Marco dati. Ngayon na nandito ka, handa na siyang kausapin ako. Marco, sa totoo lang. Pamangkin mo siya, tapos sabi mo hindi mo siya kilala. Tito Marco, mag-isa na lang ako ngayon. Ikaw lang ang maaasahan ko.
Huwag mo sana akong iwan, okay? Ang pamilya Garcia ay nag-ayos ng mga apartment para sa mga empleyado nito. May bakanteng unit sa tabi mismo ng kay Marco. Maaari kang lumipat doon. Salamat, Binibining Garcia. Tunay kang maganda at mabait. Tito Marco, magiging masunurin ako. Anong ginagawa mo? Minamarkahan ka. Hindi naman ito ang unang beses na nagsama tayo. Marco, bakit ka nahihiya? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Akin ka. Kailangan kong siguraduhin na walang ibang amoy sa iyo. Daisy Reyes, sinabi ko na sa'yo. Ako lang ang magiging Marco mo. Gusto kita. Mula ng unang araw na makita kita, alam ko na ang nararamdaman ko para sa iyo. Wala akong pakialam sa iniisip ng iba. Wala kang pakialam pero ako, meron. Nang una tayong magkita, ilang taon ka na? Sobrang gulo nito. Noong taon na yon, isang aksidente sa kotse ang naging dahilan upang mawala ang aking mga magulang at kapatid na nag-iwan sa akin na ulila. Doktor, iligtas niyo ang tatay ko. Iligtas niyo ang nanay ko. Pakiusap. Ikinalulungkot ko. Palagi kong iniisip na ang aksidente sa kotse na yon ay isang aksidente lamang. Hanggang sa nalaman kong ito ay isang pagpatay. Pinatay ni Gabriel ang aking mga magulang at ang aking kapatid. Akala ko sa pagbagsak ng kriminal na organisasyon ni Gabriel, makakakuha ako ng paghihiganti at matatapos ito. Ngunit may nagsabi sa akin na ang puso ng aking kapatid ay nasa kay Sofia. Ang pamilya Garcia ang utak sa likod nito. Ang aksidente sa kotse ay isang sabuatan. Ang pagnanakaw sa puso ng aking kapatid ay gayon din. Pamilya Garcia, pagbabayaran niyo ito. Eta, nasaan ang mga tala? Daisy, Marco. Marco. Sofia, mag-usap tayo sa labas. Sumama ka sa akin sa bar. Pero Sofia, ang kalusugan mo. Ang sinabi ko ang masusunod. Kung gayon, maghahanda ako. McLaren, 18 taong gulang. Ang labis na pag-inom ay masama sa puso mo. Ayos na ayos ang puso ko. Simula nang makuha ko ang bagong pusong ito, hindi na ako nagkaroon ng relapse. Nararamdaman kong bata at malakas ito. Ngunit ang kapatid ko ay wala nang maramdaman. Ngayon, magagawa ko na ang lahat ng gusto kong gawin dati. Ngunit hindi ko magawa. Pinatay niyo ang kapatid ko. Kung gayon, pahalagahan mo ang pangalawang pagkakataong ito sa buhay. Marco, gusto ko kapag ganito ka lang tumitingin sa akin. Siguradong pagbabayaran mo ito. Huwag kang tumayo sa likod ko. O hindi mo man lang malalaman kung ano ang pumatay sa'yo.
Pumasok ka sa pamilya Garcia dahil sa aksidente sa kotse ng pamilya Santos noon. Tungkol naman kay Sofia Garcia, hindi ako naniniwala na gusto mo siya. Ngunit ang paraan ng pagtingin mo sa kanya ay medyo kakaiba. Hindi mo kailangang malaman ito. Kung hindi mo sasabihin sa akin, hahanapin ko ang sarili kong paraan para malaman. Marco, ang bilis ng tibok ng puso mo. Marco, kinakalawang ka na. Daisy, sinabi ko na sa'yo. Hindi ka dapat umalis sa Southwind Village. Alam mo ba kung gaano kapanganib ang labas ng mundo? Alam kong nag-aalala ka sa kaligtasan ko. Ngunit alam mo rin na hindi lang ako mananatili at panonoorin kang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Hindi ko lang hahayaang harapin mo ang lahat ng ito ng mag-isa. Daisy, makinig ka sa akin. Kung ayaw mong makialam ako, tutulungan kita sa sarili kong paraan. Alam mong hindi mo ako mapipigilan. Papatayin kita. Hoy, Mamatay tayo ng magkasama. Mamatay tayo ng magkasama. Papatayin kita. natagpuan na ang boss. Bakit ka nagkakagulo? Natagpuan na si Marco Santos. Buhay man o patay, dudurugin ko siya. Hindi iyon. Ito ang impormasyon tungkol sa taong. May espesyal na uri ng dugo na hiniling mo. Ibigay mo sa akin, bilis. Napakagaling. Sa wakas, hindi na kailangang tiisin ng aking binti ang sakit na ito. Daisy Reyes, tama. Sige, dalhin mo siya sa akin, bilis. Opo, sir. CJ. Binabati kita. Salamat. Sobra akong nakainom noong araw na iyon. Wala naman akong ginawang kakaiba, di ba? Nakatulog lang ang binibini. Hi, Binibini. Daisy, nandito ka na. Nasaan ang kapatid ko? Pumunta siya para hanapin si Ginoong Garcia. Panoorin mo kung paano kita tutulungan makalabas dito. Tito Marco, iniwan ko ang paborito mong pagkain sa pinto. Nakita mo ba? Ano ang paboritong kainin ni Marco? Tito Marco, mahilig siya sa maanghang na pagkain. Talaga. Ang mga kagustuhan niya ay medyo kakaiba rin sa iba. Marco, pwede mo ba akong kumuha ng inumin? Daisy, sabihin mo pa sa akin, ang tungkol kay Tito Marco mo. Halimbawa, nagkaroon na ba siya ng kasintahan? At anong klaseng babae ang gusto niya? Bobo. Si Tito Marco ay may taong matagal na niyang minamahal ng malalim. May kasintahan siya. Nagtiwala sila sa isa't isa sa loob ng maraming taon. Sa kanilang pinakamahirap na panahon, naging suporta sila ng isa't isa. Ang kanilang relasyon ay hindi maihahambing sa ordinaryong relasyon. Sino siya? Sabihin mo sa akin, sino ang kasintahan ni Marco?
Medyo mainit ang sitwasyon ngayon. Bakit ka narito? Ang iyong mahal na anak, si Sofia Garcia. Lumaki siya, dahil dinalhan kita, ng puso ng anak ng pamilya Santos. At ang mga ari-arian ng pamilya Santos, ay nasa iyong mga kamay na ngayon. Marami ka ring kinita, mula sa akin sa loob ng maraming taon. Ginoong Cruz, huwag na nating balikan ng nakaraan. Ang mga dokumento ng pamilya Santos. Si Leo Garcia ay talagang nararapat mamatay. Sabihin mo, ano ang gusto mong gawin ko? Ang iyong kumpanya, mayroon bang nagngangalang Daisy Reyes, isang empleyado? Puntahan mo at tingnan doon. Sabihin mo, sino ang kasintahan ni Marco? Anong nangyayari? Agad isara ang lahat ng labasan. Walang sino mang pinapayagang umalis. Daniel, anong nangyari? May nakapasok sa executive floor at nag-trigger ng alarma. Nasaan ang bodyguard mo? Kumuha siya ng inumin para sa akin. Kumuha ng inumin? Sumama ka sa akin sa itaas. Opo. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit hindi pa bumabalik si Marco? Sofia, huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko si Marco ngayon din. Sige, bilisin mo. Ang Garcia Biotech ay nakipagsabuatan sa ospital. Gamit ang mga eksperimental na gamot upang magsagawa ng malawakang human trials. Kasama rin dito ang mga organo. Nandito pa ba ang mga gamit? Nandito. Oh, kakaiba yan. Kung gayon, bakit tumunog ang alarma? Tay, bukas ang bintana. Malamang masyadong maangin dito sa itaas, kaya tumunog ang alarma. Magpatawag tayo ng mag-aayos nito. Sige. Nakuha mo ba ang mga gamit? Nakuha ko ang ilan sa mga ito. Marco, kakaligtas ko lang ng buhay mo. Paano mo ako babayaran? Ano ang gusto mo? Hindi mo ba alam ang gusto ko? Pero sa ngayon, gusto kong kolektahin ang interes. May dumarating. Nahanap mo ba si Marco? Hindi ko nahanap si Marco. Anong nangyari sa'yo? Masyadong madilim ang hagdanan, nadapa ako, at nahulog. Saan mo siya hinanap? Sa mismong pasukan ng ballroom. Ikaw. Sofia, narito ang juice mo. Bakit ang tagal mo? Biglang nagkaroon ng brownout. Pasensya na sa pag-aantala. Kaninong lipstick ito? Nabangga ko ang isang tao noong brownout. Siguro ay kumapit lang iyon. Sige, pagod na ako. Iuwi mo ako. Opo. Daisy, sabi mo, may kasintahan si Marco sa bahay. Nasaan na siya ngayon? Doon pa rin siya sa bahay. Hanapin mo ang kasintahan ni Marco sa bahay. At ipatago mo siya agad. Ang peking karibal sa pag-ibig ay makakaabala sa kanya. Sandali, para hindi niya mabantayan si Marco. At walang matuklasan na makakahadlang sa kanya. Daisy Reyes, Ginoong Leo. may dokumento ako rito.
Pakidala ito sa Imperial Vista International. Opo, sir. Sinusundan tayo ng kotsing ito. Simula nang umalis tayo sa kumpanya. Daisy, hindi ligtas ang labas. May mga taong gustong saktan ka at gagawin nila ang lahat. Kunin mo itong maliit na relo. Kung nasa panganib ka, pindutin mo ito. At pupunta ako para iligtas ka. Malinaw na may sariling assistant si Ginoong Liu Garcia. Pero pinapadeliver niya ako ng mga dokumento ngayon. Sabi niya dokumento. Pero natatakot ako na ako ang tunay na pinapadeliver. Tito, hindi mo ba gustong malaman kung sino ang sapat na hangal para puntiryahin ako? Marco, saan ka pupunta? Huminto ka dyan. Hello, pinadala ako ni Ginoong Liu Garcia para maghatid ng mga materyales. Pakiupo at maghintay. Mabuti. Agad kunin ang sample ng laway niya at itugma sa akin. Ang resulta lang ang gusto ko. Abala si Ginoong Leo Garcia. Pakiusap, maghintay. Hindi ako nauuhaw ngayon. Maaari mong iwan ang tubig dito. Medyo alerto ka, hindi ba? Nakakatuwa. Palagi kong nararamdaman na may nagbabantay sa akin. Kung wala nang iba, aalis na ako ngayon. Iniwan ko na ang mga dokumento dito. Pakiusap, ibigay mo na lang para sa akin. Huwag niyo siyang pigilan. Ipa-intercept niyo siya sa gitna. Gusto kong magsaya. Huwag kang gumalaw. Sabi ng boss, huwag siyang saktan. Hindi ba't nagde-deliver ka ng dokumento? Paano ka nakidnap? Pagkaalis ko sa kumpanya, tinarget na ako. Ang lugar para sa delivery ay kakaiba rin. Mukhang sabik na sabik silang painumin ako ng isang basong tubig. Mukhang tinarget ka nila. Tara na. Walang silbi. Lahat sila walang silbi. Hinayaan nilang kunin ang mga paninda. Boss, ang kasanayan ng kalaban ay mukhang kay Marco Santos. Si Marco Santos yan. Lintik. 8 taon na ang nakalipas. Sinira mo ang pinaghirapan kong imperyo ng organo sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, hindi ako matatalo. Hindi. Tito Marco, kaya ba ang mga taong kumidnap sa akin? Sila rin ba ang nagnakaw ng puso ng kapatid mo? Tama ba? Hindi ka dapat makialam. Nahaharap tayo sa mga kontrabida na sumira ng napakaraming pamilya. Hindi natin sila pwedeng hayaang magpatuloy. Kaya, dapat tayong kumilos. Huwag kang mag-alala, hindi ko ilalagay ang sarili ko sa panganib nang hindi handa. Tito Marco, huwag kang magalit.
Gusto kong maligo. Ako na ang maghahanda ng paliguan mo. Ihahanda ang paliguan ko. Tingnan natin kung gaano katagal mo kayang panatilihin ang pagpapanggap na ito. Tito, nakalimutan ko ang pajama ko. Nasa kama. Pwede mo bang kunin para sa akin? Daisy, Tito, Daisy Reyes, huwag mong subukan ang pasensya ko. Tito, sabi nila, ang lalaking nakasama mo sa kama ay tunay na sa iyo. Papayagan mo ba akong makasama ka sa kama? Please? Marco. Bakit ang bango ng kwarto mo? Naligo ka lang ba? Paano mo nakuha ang code ng apartment ko? Gusto ko lang sorpresahin ka. Halika, umupo ka. Tikman mo. Noong huli, nabanggit ni Daisy na gusto mo ang maanghang na pagkain. Ito ang pagkain sa inyong bayan. Pinagawa ko ito sa chef para sa iyo. Tikman mo ito. Hindi na kailangan maging ganoon ka magalang, Binibining Garcia. Ako na ang gagawa. Marco. Para sa anibersaryo ng kumpanya, marami kaming inihandang regalo. May malalapit ka bang kaibigan sa inyong bayan? Makakapaghanda ako ng ilan para sa kanila. Mayroon akong ilang kaibigan na medyo malalapit. Lalaki ba sila o babae? Kung babae, makakapagpadala ako ng ilang pampaganda. Binibining Garcia, hindi na kailangan maging ganoon ka magalang. May gagawin ako ngayon. Aalis na ako. Marco, walang sino man ang pwedeng tumanggi sa akin nang paulit-ulit. Binibining Garcia. Bodyguard mo lang ako. Hindi mo kailangang maging bodyguard ko lang. Marco. Marco, Anong ginagawa mo rito? may sakit ako. Kaya dito ako sa bahay ni Marco. May sakit. Ganyan ang suot. Ginang Garcia, huwag kang magkamali. Hindi ko sinasadyang sumuka kanina at nadumihan ang damit ko, kaya tinanggal ko ang jacket ko. Daisy Reyes. Hindi ka na bata. Dapat alam mo ang limitasyon. Sa ganyang suot, ang mga hindi nakakaalam ay baka isipin na nilalandi mo ang sarili mong tito. Sofia, huwag kang sumobra. Sinigawan mo ako. Sinabihan ko lang siya ng kaunti. Bakit ang tapang mo? Marco. Ang puso ko, bigla itong sumasakit ng sobra. Dadalahin mo ba ako sa ospital? Hintayin mo ako sa bahay. Sofia Garcia.
Naglakas loob kang hawakan ang aking biktima? Naghahanap ka ng kamatayan. Tito, ako ang iyong pangunahing prioridad. Daisy. Hinihintay mo ba ako? Tito, sa wakas, bumalik ka na. Gusto kong lumabas at hanapin ka. Pero hindi ko sinasadyang makandado ang pinto. At wala akong susi. Tito, wag mo na akong iwan ulit. Okay. Bakit mainit ang iyong ulo? Nilalamig ako. Daisy. Huwag kang umalis. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Huwag mo akong iwan. Tito. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko gagawin. Inalagaan ako ni Marco buong gabi. Alam kong nagmamalasakit ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ginawa sa iyo ng pamilya Garcia. Tutulungan kitang bawiin. Ginoong Garcia. Ang panukala sa proyekto ng North City na hiniling mo ay handa na. Dinala ko ito para makita mo. Daisy, anong pabango ang suot mo ngayon? Ang bango-bango. Si Ginoong Garcia siguro ay hindi naman kinukulang sa babae, di ba? Bakit naman hindi? Ang kulang sa akin ay isang babaeng tulad mo na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Ang kulang ko ay isang babaeng tulad mo na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Hintayin mo akong maghanda. Hintayin mo ako. Mahal, nandito na ako. Ang pabango ni Daisy na gawa sa bahay ay may sapat na lakas para patumbahin ang 3 baboy ramo. Walang problema. Hayop ka, kung hindi ka lang may silbi. Puputulin ko ang 2 kamay na iyan at ang maliit na laman mo. Daisy. Matutulog lang siya at magkakaroon ng magandang panaginip. Pagkagising niya bukas, wala siyang maaalala. Kahit na isa lang siyang malibog na walang silbi, isa pa rin siyang tagapagmana ng pamilya Garcia. Ma-access niya ang mahalagang impormasyon kaya. Marco,
Ang pamilya Garcia ay matagal nang nanghihimasok sa pamilya Santos. Kaya nawala sa iyo ang lahat. Hindi ka ba nangungulekta ng ebidensya? Ito na iyon. Sa loob ng ilang araw, magkakaroon ng press conference ang pamilya Garcia. Sa panahong iyon, lahat ng kanilang masasamang gawa ay malalantad. Mula ngayon, bawal mo nang banggitin ang pagpapadala sa akin pabalik. Hindi pa nga kita nakakasama sa kama. Daisy Reyes. Tito, alam mo naman, kung gaano na kita katagal hinahangad, paano kung sumuko ka na lang sa akin minsan? Baka sakali, titigilan na kita. Si Marco at Daisy. Itong pesteng Daisy Reyes na ito. Napakalapit sa sarili niyang tiyuhin. Walang hiya talaga. Sana lang mawala na si Daisy Reyes sa buhay ni Marco. Maligayang pagdating sa bahay. Ikaw na hamak na babae. Daisy. Ginang Garcia. Daisy. Nandito ka na pala. Ipakikilala kita sa isang gwapong binata. Kumusta? Ito si Chase. Siya ay isang arkitekto na galing sa ibang bansa, napakatalino, at mula sa isang mabuting pamilya. Ano sa tingin mo? Kung direkta akong tatanggi, tiyak na maghihinala siya. Salamat sa iyong pag-aalala, Ginang Garcia. Siyempre, pamangkin ka ni Marco, kaya pamangkin din kita. Napakagaling ni Chase. Mag-usap muna kayong dalawa. Binibining Reyes, paano kung doon tayo umupo? Bagay na bagay sila. Ano sa tingin mo, Marco? Paano mo nalaman na gusto ko ito? Nakita ko lang na tiningnan mo ito ng ilang beses. Napaka maalalahanin mo. Daisy, may water show sa Lantern ngayong weekend. Gusto mo bang panoorin? Talagang pinaghirapan mo ito. Alam mo pa nga ang mga gusto ko. Nang husto. Napakagaling ni Carlo. Maganda ang kanyang pamilya at pagkatao. Napakagandang prospect siya para sa kasal. Pero hindi ka pa rin natitinag. Daisy. Daisy na lang ang itawag mo sa akin. Paano kung umupo tayo sa bleachers? CJ. Oh. Ayos ka lang ba? Buti na lang nandito ka ngayon. Kung hindi, napahiya ako. Sandali lang. Hindi siya ang para sa'yo. Pero nagkausap kami ng maayos. Sinabi pa nga niya, na dadalhin niya ako sa Lantern City para panoorin ang Water Lantern Show at manatili doon ng ilang araw. Pumayag ka. Hindi ka pupunta. Hindi mo tatanggapin ang pag-ibig ko. Kaya bakit hindi ko tatanggapin ang sa iba? O nagsiselos? Ka. Mas matanda ako sa'yo. Responsibilidad kong alagaan ka. CJ, Tito Marco. Kung gayon, bago ako umalis, para masiguro ang kaligtasan ng iyong pamangkin, tandaan mong bilhan ako ng mga kondom.
Ikaw si Daisy Reyes, tama? Lumayo ka kay Tito Marco. Boyfriend siya ni Sofia. Girlfriend lang. Pwedeng palitan anumang oras. Bitch, anong sabi mo? Ano nang sabi mo, masamang babae? Marco, Akala ko, si Chase ang sasagip sa akin. Pero ikaw pala, Marco. anong nangyayari? Hindi ako. Siya. Sinabihan niya akong lumayo kay Chase. Pero tumanggi ako. Kaya itinulak niya ako. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Binibining Garcia. Pinahahalagahan ko ang kabaitan mo. Pero, hindi pa rin ako sasama kay Chase. Para maiwasan ang inggit ng mga may gusto sa kanya. Marco, nilalamig ako. Binibining Garcia, ihahatid ko muna si Daisy Reyes. Ikaw. Sinasadya mo bang kalabanin ako? Hindi, Sofia. Paano ko naman sasabihin ang ganoon? Sinusubukan ko lang siyang bigyan ng babala na lumayo kay Marco. Tama na. Alam mo ba, na sinira mo ang malaking plano ko. Huwag kang magpakita sa akin sa syudad na ito ulit. Hindi, Sofia. Makinig ka sa akin, Sofia. Tapos na ba ang palabas mo? Ayoko lang na. Tinitingnan ka niya ng ganoon. Tulad ngayon. Ako lang ang pwede mong tingnan. Ang galing, di ba? Marco, sana magkasama tayo habang buhay. At hindi na maghiwalay. Kapag napabagsak ko ang pamilya Garcia, siguro ay maglakas loob din akong umasa. Na balang araw ay makasama kita, habang buhay. Ang matagumpay na pagbuo ng bagong gamot na ito ay salamat sa pagsisikap ng lahat. Sa ibabaw, gumagawa sila ng mabuting gawa na nagliligtas ng buhay. Ngunit palihim, nagtatrabaho sila para sa demonyo. Papanikitin ko siya ng mataas. Pagkatapos ay gagawin ko siyang isang tumpok ng duro. Kaya, nagpasya ang kumpanya na pumili ng mga natatanging nag-ambag at bigyan ng bawat isa ng karagdagang 200,000 piso. CJ, Ayos na ang lahat. Maayos ang lahat. Oras na para kumilos. Para sa bagong gamot na ito, ang aming kumpanya. Anong nangyayari? paano nangyari ito? Ano ito? Hanggat magkaroon ng aksidente si Tom Sterling, ang buong pamilya Santos ay mawawalan ng gulugod. Sa loob ng isang buwan, ganap natin itong makukuha. Hawak dinigi ng Santos ang 25% ng mga shares. Kung gayon, hayaan silang magsama-sama muli bilang pamilya. Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Patayin, patayin. Ginoong Garcia, wala na ang master switch. Kayo, mga walang silbi. Tay, narito ang opisina ng Tagayusig. Gusto ka nilang makita. Sabi nila, gusto ka nilang makipagtulungan sa investigasyon. Ikaw na sinungaling at mamamatay tao. Anong ginagawa ninyo? Ikaw na halimaw sa balat kayo. Tigilan ninyo lahat. Makukuha niyo ang nararapat sa inyo. Paano nangyari ito? Marco. Marco. Ang sasakyang kumuha kay Daisy ay umiwas sa lahat ng surveillance at nagpunta sa Imperial View International. Gising na siya. Dagdagan ang dosis ng pampamanhid. Maghanda agad para sa blood transfusion. Binangga mo ang mahal ng isang tao. Patay ka. Sino ka?
Kaya pala, isa kang kasuklam-suklam na ud. Hinahanap mo ang gulo. Direktang iturok sa kanya ang gamot na pampasunod. Talagang inaabangan ko ang reaksyon ni Marco Santos. Kapag nakita kanyang ganito, mas masakit kaya ito kaysa noong nakita niya ang kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, Tapos ka na. talaga? Umurong, kunin ang lahat ng samples. Agad siyang asikasuhin. Daisy. Marco. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Palagi akong kasama mo. Ako na ang bahala sa lahat mula ngayon. Kung ayaw mong bumalik, hindi na kita pipilitin. Pero hindi ka pinapayagang makialam sa mga gawain ko. Bakit? Kahit gaano ko pa subukang lumapit sa iyo, lagi mo akong itinutulak palayo. Dahil daladala ko ang napakaraming galit at nabubuhay ako sa impyerno, paano ko pa deserve ang kaligayahan? Kung sasabihin ko sa iyo, na malubha ang aking sugat at malapit na akong mamatay. Pagsisisihan mo ba na hindi mo ako mas pinahalagahan? Daisy. Saan ka nasaktan, Daisy? Marco, ipangako mo sa akin ito. Kung mabuhay ako, huwag mo na akong itulak palayo ulit. Gusto kong makasama ka ng maayos at magkaroon ng anak na kasing gwapo mo. Magiging maayos ka. Ipinapangako ko sa'yo. Sobrang nagmamalasakit ka, pero napakatigas mo pa rin. Ako lang ang makakatagal sa iyo. Mas mabuti pang pahalagahan mo ako. Marco, pagod na ako at gusto kong matulog sandali. Daisy. Daisy. Bilisan mo ang pagmamaneho. Konting tiis pa. Boss, dumating na ang resulta ng pagsusuri sa sample ng dugo. Halos tumugma ito sa sample na iniwan ng pinuno ng grupo ng organ trafficking. 8 taon na ang nakalipas. Siya nga, buhay pa siya. Ang mga walang kwentang iyon. Babalik sila sa kanilang dating gawi. Sa sandaling magkaroon sila ng pagkakataon, kailangan mo pa ring mag-ingat sa iyong panig. Boss, kinuha nila ang sample ng dugo ni Daisy. Malamang para din sa isang transaksyon. Alam ko. Hinding-hindi ko nahahayaang sinuman na malapit sa akin ay masaktan muli. Marco, aminin mo na. Matagal ka nang naaakit sa akin. Kung makakaligtas ako, tiyak na pasasayahin kita. Yun. Paulit-ulit ka nang hinahanap ni Gabriel. Tiyak na ikaw ang target niya ngayon.
Una, sabihin mo sa akin. Ang ipinangako mo sa akin bago ako mawala ng malay. Valid pa ba? Siyempre. Kung gayon, kailan tayo magkakaanak? Kailan tayo magkakaanak? Una, sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa sa'yo ni Gabriel Cruz. Ang dugo ko ay may espesyal na sangkap na kayang pagalingin ng mas mabilis ang mga sugat. Mga walang hiya. Hindi ka pa nakakalabas, hindi mo alam kung ano ang kaya nilang gawin para sa dugo mo. Marahil alam ito ni Gabriel Cruz at gusto niyang mag-eksperimento sa dugo ko. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana umalis sa nayon. At hindi ka nila sana natagpuan. Daisy. Bumalik tayo sa nayon. Tito Marco, alam mo na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sasamahan kita anuman ang mangyari. Kahit kamatayan pa ang kapalit. Marco, sinugatan ni Sofia ang kanyang pulso sa ospital at gusto kang makita. Sabi ng doktor, hindi kaya ng puso niya. Ano ang dapat nating gawin? Baka puntahan mo muna siya. Alam ko. Hintayin mo ako sa bahay. Babalik ako agad. Esan, nagkaroon ng aksidente sa kotse ang pamilya Santos noon. Tanging ang kapatid mo lang ang nakaligtas. Ngunit misteryoso siyang namatay pagkatapos. At nawala ang kanyang katawan. Sinundan mo ang grupo ng organ trafficking. Pinasok ang kanilang pugad at winasak sila. Para lang bumalik sa pamilya Garcia, 8 taon pagkatapos. Tito, ang aksidente sa kotse noon ay hindi lang para sirain ang pamilya Santos. Ang puso ng kapatid mo ay nasa kay Sofia Garcia. Hindi ba? Si Gabriel Cruz ang utak. Sa likod ng lahat ng ito, kinontrol niya ang pamilya Garcia sa pamamagitan ng pagbibigay kay Sofia Garcia ng heart transplant. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila hahayaang makatakas. Ang nangyari sa press conference ay hindi sumira sa pamilya Garcia. Nagpalit lang ng anyo ang pamilya Garcia at binigyan ng malaking puhunan para muling magsimula. Ang kasalukuyang namamahala ay si Daniel Garcia. Sir Daniel, ang kape niyo po, walang gatas, kalahating asukal. Ilagay mo lang dyan. Naku, pasensya na po. Sandali. Ano ang hawak mo? Telepono mo po. Nadumihan ko po ng hindi sinasadya. Hayaan niyo po akong punasan. Ibigay mo sa akin ang telepono mo. Buksan mo ang kamay mo. Sir Daniel, ano po ang ibig niyong sabihin? Wala naman. Bakit hindi mo agad ibinigay sa akin? Kung hindi po kayo nagtitiwala sa akin ng ganito, dapat po kumuha na lang kayo ng ibang asistan. Hoy, ang pamilya Garcia ay nagkaroon ng masyadong maraming isyo kamakailan. Laging mabuti ang mag-ingat. Mula ngayon, ako ang namamahala sa pamilya Garcia. Alam mo yan. Yitzed, naniniwala ako sa iyo. Talagang minamaliit mo ang teknolohiya ngayon. Ano ang ginagawa mo? Paano mo nagawang ipagkanulo ang mga sikreto ng kumpanya? Ano ang sinasabi mo? Ipaliwanag mo na lang kay Sir Daniel mamaya. Tara na. Hindi nyo ito magagawa.
Hindi pa nga lumipas ang epekto ng huling press conference, at hindi pa rin natin nalalaman kung sino ang may gawa. Bakit ka nagmamadaling? Imbitahin ng mga celebrity na yon sa isang auction ngayon? Kung malantad ulit ito, ano ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala, Daniel. Ang mga celebrity at dignitary na yon ay pawang maimpluwensyang tao. Walang sinuman ang maglalakas loob na maglantad ng anuman. Pagkatapos ng hating gabi bukas ng gabi, lahat ay magiging perpektong nakaayos. Kung masisiguro mo, ang aking kaligtasan at interes. Kung gayon ay ayos lang. Siyempre, kailan ko ba hindi pinakitunguhan ng patas ang pamilya Garcia mo? Para sa auction bukas, maghanda kang salubungin ang mga resulta na iyong ninanais. Hahaha. Isang auction. Ano na naman ang pinaplano nila ngayon? Sa pagkakataong ito, hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Bakit ka nagmamadali ngayon? Natipunin ng mga sikat na tao para sa isang subasta? Kung malantad ulit ito, ano ang gagawin ko? Sa higpit ng sitwasyon, nakakaya pa rin niyang tipunin ang napakaraming sikat na tao para magdaos ng subasta. Siguradong may malaki siyang ilulunsad. Kaya, siguradong makakakolekta tayo ng maraming ebidensya sa subasta. Ngayon, ang tanong na lang ay, kung paano tayo makakapasok? Ang mga underground na subasta na tulad nito ay may napakahigpit na pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Siguradong gagamit sila ng fingerprint at iris technology. May isang tao na kayang. Sofia Garcia. Paborito siya sa pamilya Garcia. Kung hihilingin lang niya, siguradong isasama siya ni Daniel. Bilang bodyguard niya, natural lang na makakasama ka. Napakadelikado ng subastang ito. Babantayan mo ako mula sa labas, okay? Marco! Marco, nasaan ka? Binibining Garcia, sabi ng doktor ay huwag muna kayong magpagulo ngayon. Nasaan si Marco? Bakit wala siya rito? Hello, ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang nakapatay. Hanapin niyo siya at dalhin niyo siya sa akin. Gusto ko siyang makita ngayon. Binibining Garcia, sabi ng doktor na ang puso nyo ay napakahina ngayon. Kung magagalit kayo ulit, malaki ang posibilidad na babalik kayo sa dati nyong kalagayan. Ayoko nang bumalik sa mga araw na hindi ko makontrol ang aking katawan. Nasaan ang tatay ko? Gusto kong hanapin ang tatay ko. Si Ginoong Garcia ay na. Ngayon, ano ang magagawa ng paghahanap sa tatay mo? Ako lang ang makakatulong sa iyo. Sino ka? Umalis ka rito ngayon din. Hindi ka palalampasin ng kapatid ko. Haha. Gusto mo ang maliit mong bodyguard. Marco ang pangalan niya, hindi ba? Ano ang kinalaman niyan sa isang halimaw na tulad mo? Ang puso mo ay personal kong inilagay. At isa ito sa pinakamamahal kong obra maestra. Kung magdudulot ka pa ng gulo, personal ko itong aalisin sa iyong katawan. Ano ang gusto mo? Hindi mo ba naisip na ang anino ng maliit na bodyguard na yon ay nakakainis? Si Daisy ba ang tinutukoy mo? Tama. May paraan ako para tuluyan siyang mawala. Sa ganoong paraan, ang maliit na bodyguard na ito ay magiging sa iyo lamang. Pagkatapos, gagawin ko siyang lubos na susunod sa iyo. At ikaw lang ang nasa puso niya. Seryoso ka ba? Naman. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko. Paano kung hindi ko sundin ang sinasabi mo? Kung gayon ang pusong ito, ay kailangang humanap ng bagong tahanan. Ano ang gusto mong gawin ko? Simple lang. Kailangan mo lang dalhin si Daisy sa isang tiyak na lugar. Sofia, Anong klaseng pagkain ito? Hindi ko ito kakainin. ano ang gusto mong kainin, Sofia? Bibilhin ko.
Hindi na kailangan. Gusto ko ng mansanas. Marco, poprotektahan mo ako, di ba? Ano ang gusto mong gawin, Sofia? May auction bukas. Gusto kong sumama ka sa akin. At saka, isama mo ang pamangkin mo. Matagal na siya rito, siguro hindi pa siya nakakapunta sa ganoong kasiglang lugar, di ba? Siya mismo ang nagmungkahi ng auction at gustong isama si Daisy. May kutob akong may pakana ito. Sasama na lang ako kay Sofia. Hindi gusto ni Daisy ang mga ganoong lugar. Marco, bakit ka ba ganyan? Napakaluma mo. Palaging nagle-lecture sa mga tao. Sophia, masaya ba ang auction? Gusto ko ring pumunta. Masaya. Oo naman, masaya. Kaya ayos na. Magbihis ka ng maganda. Walang nagkataon lang. Kung siya ang nagmungkahi, tiyak na gusto ni Gabriel na gumawa ng hakbang sayo sa auction. Habang ang mantis ay sumusubaybay sa sikada, ang Oriole ay nagkukubli sa likod. Maaari nating gamitin ang pagkakataong ito para maglunsad ng malawakang pagkubkob laban sa kanila at hulihin si Gabriel. At ipaharap siya at ang pamilya Garcia sa hustisya. Ano sa tingin mo? Hindi ba masigla? Wow! Hindi pa ako nakakita ng mask auction na ganito dati. Mas magiging masigla pa ito mamaya, sumama ka sa akin. Marco, pumunta ka doon. Para hindi mo kami maistorbo, habang nagbubulungan kami. Tara na. Sabi nila, maraming makapangyarihan, at maimpluwensyang tao ang narito ngayon. Kung gayon, nag-a-auction sila ng mga kayamanan, di ba? Tama. Gawin mo. Hayop. Marco, hindi ka makakatakas. Marco, lumabas ka. Daisy. Tito, Marco. Pumunta ka sa impyerno. Marco, Marco Santos. Mamamatay ka rito ngayon. Hindi ka papatay. Kaya paano ako mamamatay bago ka? 20 taon na ang nakalipas. Nang kunin ang puso ng kapatid mo, narinig ko siyang sumigaw. Kuya, iligtas mo ako. Kuya, iligtas mo ako. Napakasakit ng iyak niya. Hahaha. Marco Santos, Marco. Huwag kang mag-alala. Siguradong ilalabas kita rito. Mga gwardiya. Hulihin sila. Opo, sir. Sige. Hindi ka makakatakas.
Boss, lahat ng bisitang dumalo ay naitala na kasama ang kanilang promotional content at proseso ng transaksyon. Sa mga ito, tuluyan nating mapapabagsak ang pamilya Garcia. Nakataka si Daniel Garcia, pero nahuli namin si Sofia Garcia. Huwag ninyo siyang paalisin. Dali, habulin ninyo siya. Walang silbi. Wala. Hahabulin ko siya. Daisy. 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 Marcos Santos, Nagsisimula pa lang ang larong ito. ibigay mo ang ebidensya na hawak mo, at mabubuhay si Daisy Reyes. Oh, at mas mabuting magmadali ka. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung anong espesyal na pagtrato ang matatanggap ng iyong pinakamamahal sa aking mga kamay. Hahaha. Gabriel Cruz, sinasabi ko sa'yo, kung maglakas loob kang saktan si Daisy, papatayin kita. Sabi ni Marco, kung maglakas loob kang saktan ako, pasasabugin ka niya at ang lahat ng iyong mga kasabwat sa maliliit na piraso. Hahaha. Talagang makapangyarihan si Marcos Santos. Pero ngayon ay mayroon na siyang kahinaan. At iyon ay ikaw. Hulaan mo kung gaano kalayo ang gagawin niya para sa'yo. Hanggat nandito ka, sa tingin ko, ay tiyak na darating siya. Kung gayon, ililibing ko siya sa tabi ng laboratoryong ito para makasama ka niya araw-araw. Okay, Lanan. Marco, sa tingin mo ba sa ganitong paraan, makakakuha ka ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon? Saan mo dinala si Daisy? Marco, bakit hindi na lang ako ang piliin mo? Gusto rin naman kita. Patay na si Daisy. Hindi mo na siya makikita ulit. Alam ko na. Ang puso ko ay sa kapatid mo. Hindi mo ako maaaring patayin. Kung hindi, mawawala rin ang kapatid mo. Bantayan mo siya. Opo, boss. Huwag kang mag-alala, hindi ko ilalagay ang sarili ko sa panganib nang walang ganap na katiyakan. Nasaan ka? Buhay ka pa ba? Poprotektahan ko ang sarili ko, at poprotektahan din kita. Boss, hinanap na namin sa buong syudad, pero hindi namin mahanap si Binibining Reyes. Tito, ikaw na lang ang natitira sa akin. Pakiusap, huwag mo na akong iwan ulit, okay? Pangako. Kung makakaligtas ako, huwag mo na akong itulak palayo ulit. Gusto kong makasama ka ng maayos. Huwag kang mag-alala.
Ayos lang ako. Palagi akong kasama mo. Tito, sana ay magkasama tayo habang buhay. At hindi na maghiwalay. Daisy, hindi ba sinabi mong gusto mo akong makasama habang buhay? Nasaan ka? Boss, may balita kami. Magpapakasal si Daniel Garcia. Ang kanyang nobya ay... Sino? Magpapakasal si Daniel Garcia. Ang kanyang nobya ay... Sino? Si Daisy Reyes. Boss, ito ay tiyak na patibong ni Gabriel Cruz. Dapat ba tayong tumawag ng backup? Hindi na kailangan. Ako na mismo ang pupunta. Dalhin mo sa akin si Sofia Garcia. Opo. Gabriel Cruz. Daniel Garcia. Napakagaling ninyong maglaro. Sasali ako sa inyo. Pumasok ka para sa akin, at palalayain kita. Pakipakita ang inyong imbitasyon. Kailangan ng imbitasyon sa engagement party ng kapatid ko. Paumanhin po, Binibini. Tuloy po kayo. Ano ang tunay na layunin ng piging na ito? Ano sa tingin mo? Tapos na ang misyon ko. Palem. Lahat. Ngayong gabi ay hindi lang para ipagdiwang ang aking engagement. May mas mahalaga pa. Ang pinakabagong tagumpay ng Pamilya Garcia. Ito ang aking nobya, si Lynn. Siya ay may kakaibang healing blood type. Isang walang katapusang supply ng buhay. Ito ay magiging isang malaking tagumpay para sa Pamilya Garcia na magdadala sa atin sa hinaharap. Daisy. Daisy. Sir, tinatawag niyo po ba ako? Nagkamali po kayo ng tao. Vince po ang pangalan ko. Ang galing. Sa wakas, nakita na rin kita. Buhay ka pa. Hindi nga po tayo magkakilala. Sir, medyo bastos na po. Yan, di po ba? Ano ba talaga ang nangyari, Daisy? Anong ginawa sa'yo ni Gabriel? Hindi mo na ako nakikilala. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Daisy. Daisy. Huwag kang umalis, pakinggan mo ako. Anong nangyayari dito? Huwag kang umalis, pakinggan mo ako. Daisy. Hindi mo na ako nakikilala ngayon. Sigurado akong gawa ito ni Gabriel Cruz. Ano po ang sinasabi niyo? UIM Garcia, yung project na pinagtulungan natin dati. Hello. Naalala ko na. Pag-usapan na lang natin yan mamaya, okay? May nangyayari kasi dito ngayon. Mag-enjoy ka. Daisy.
Naaalala mo pa ba ang kwintas na ito? Ikaw ang nagbigay nito sa akin noon. At saka, naaalala mo ba ang peklat na ito? Nakuha mo ang peklat na ito, nang buong tapang mo akong iligtas, isinugal mo ang sarili mong buhay. Sinabi mo rin sa akin, na kung ililigtas mo ako, magiging akin ka. Naaalala mo pa ba? Daisy, Ang ulo ko. Ang sakit ng ulo ko. Huwag mo akong hawakan. Daisy, huwag kang matakot. Nandito ako. Umalis ka. Bitawan mo ako. Masakit talaga ang ulo ko. Sino ka? Ikaw ba ang nagdala sa akin dito? Daisy, gutom ka ba? Kumain ka. Huwag kang lumapit. Anong ginagawa mo? Daisy, napaso ka. Daisy, Huwag kang gumalaw. napaso mo ang sarili mo. Tapos ka na bang magalit? Kalmado ka na ba ngayon? Sino ka ba talaga? Hindi mo pa rin naaalala. Dapat ko bang kilalanin ang isang manyak na tulad mo? Tingnan mo ulit ako. Mag-isip kang mabuti. Ang ulo ko. Bitawan mo ako. Patawad. CJ, bibitawan na kita. Huwag ka nang magpumiglas. Kukuha ako ng gamot para sa'yo. Halika na, Daisy. Paano mo rin nalaman ang trick na ito? Ako ang nagturo sa'yo ng lahat ng ito. Paano ko hindi malalaman ang iniisip mo? Ikaw ang nagturo sa akin. Paano nangyari yan? Dahil hindi mo naalala sa ganitong paraan. Susubukan ko ang iba. Bitawan mo ako. Dahil hindi mo naalala sa ganitong paraan. Susubukan ko ang ibang paraan. Familiar ba ito? Ipihit mo ang iyong mga mata. Mag-isip kang mabuti. Hindi mo ako naalala. Pero naaalala ako ng iyong katawan. Ang buhay mo at ikaw mismo ay akin. Poprotektahan ko ang sarili ko. At poprotektahan kita. Sabi nila, ang lalaking nakasama mo sa kama ay tunay na sayo.
Marco, Naalala mo na ba? akin ito. Akin din ito. Marco, ang buong pagkatao mo ay akin. Marco, miss na kita. Daisy. Naalala mo na. Daisy. Naalala mo. Daisy. Babalik tayo sa Southwind Village bukas. At hindi na tayo maghihiwalay, okay? Pero si Gabriel na, ang nakakaalam ng lokasyon ng Southwind Village. Kung hindi niya ako mahanap, tiyak na sisirain niya ang Southwind Village. Kung ganoon, bago tayo umalis, gumawa tayo ng malaking bagay. Inambush mo ako, ha? Lalo kang gumagaling. Hindi ito ang una kong beses na gawin ito kasama ka. Ang mga tauhan ni Gabriel ay inasikaso na ng akin. Nasa itaas lang siya ngayon. Oras na para ayusin natin ito. Ginoong Cruz, masama ito. Inambush tayo. Kailangan mong mag-ingat kay Marco. Ano? Walang silbi. Walang silbi. Anong ginagawa mo rito? Marco. Lene, sa wakas, lumabas ka rin. Marco, walang sinuman ang makakagulo sa akin ng 2 beses at makakatakas. Hindi ka rin exempted. Ngayon, sisiguraduhin kong lubusan kang masisira. Ano sa tingin mo? Takot ka na ba? Hahaha. Sige, barilin mo ako kung kaya mo.
Tapos na ang lahat. Tatay, nanay, nuan-nuan. Sa wakas, naipaghiganti ko na kayo. Matapos bumagsak ang pamilya Garcia, hindi kinaya ni Sofia Garcia ang pagkabigla at nagpakamatay. Ang puso ni Nuan-Nuan ay nasa isang bata na ngayon. Ang mga mata ng batang iyon ay kamukhang-kamukha ng kay Nuan-Nuan. Napakabait niya. May mapagmahal na mga magulang at isang kapatid na lalaki. Mararanasan niya ang mundong ito ng lubusan sa lugar ni Nuan-Nuan. Tito Marco, kinakalawang ka na. Daisy. Ang amoy ng mga rosas. Gusto mo ba? Daisy. Ikaw ang tanging namumukadkad na rosas. Sa aking tigang na buhay. Aking munting rosas. Magiging akin ka ba magpakailanman? Ako ang iyong namumukadkad na rosas magpakailanman. Ang buhay mo ay hindi na magiging tigang muli.